Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa mundong ito. Sa bawat sandali ko'y iyong-iyo. Ikaw ang laman ng puso't isipan. Sa'yo lamang magkailanman. Pag-ibig ko sa'yo inaalay. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Jesus, ikaw ang buhay sa Magandang gabi po sa bawat isa sa atin sa oras na ito na kung saan ay muli akin pong makakasama sa ating pong every Wednesday and Friday and Monday na broadcast through FB. Salamat sa Diyos sa oras na ito na Kanyang ipinagkaloob sa atin sapagkat muli po tayo magkasama-sama sa Impapawid. Dito po sa araw po na Hunyo, unang araw ng ating pong broadcast. Praise God. ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus. Dahil ikaw ang bawat bukas ko, wala na iba pang inaasam, Jesus, kundi ikaw. Sa'yo ang puso ko, lahat sa buhay ko'y alay sa'yo, Jesus, Panginoon. Praise God, praise God. Salamat sa Panginoon sa oras na ito na Kanya pong ipinagkaloob sa atin upang tayo ay sama-sama muli na makinig at makapag-aral ng salita ng Diyos through social media. Salamat po sa inyong lahat na akin pong regular na nakakasama every time na tayo po ay meron pong broadcast through FB. Salamat sa inyong lahat na kung saan ay patuloy na sumusubaybay dito po sa ating programa. Salamat po sa ating mga kapatid dyan sa lugar ng Bacoor na kung saan ay patuloy na naglalaan ng oras at panahon sa salita ng Diyos. Patuloy na naglalaan ng panahon na kung saan ay patuloy na makapakinig at makapag-aral ng salita ng Panginoon. Maging dyan po sa lugar ng Mindoro, binabati ko po kayong lahat. Maging ang aking kumparing Maring Dolor, good evening po. Salamat sa inyong patuloy na paglalaan ng oras. Good evening po sa bawat isa. Ang aking nanay, still watching dyan sa lugar ng Malagasang. Binabati ko po kayong lahat dyan ng mapagpalang gabi. Maging dyan sa ating mga kapatid sa lugar ng Canada. Ang aking kapatid na si Brother June, Sister Lay, Brother Oka. Ang aking batchmate, Brother Narciso. And then, si Ate Lily. Good evening po sa inyong lahat dyan.
still watching ngayong gabi. Nandyan din po ang aking mga kapatid, aking nanay Penny, and then si Nanay Vicky dyan sa lugar ng Manteca, maging si Ate Emily ng kanilang neighborhood, Sister Aida. Good morning po sa inyong lahat dyan sa mga oras na ito, sapagkat ngayon ay umaga dyan, dito naman ay sa lugar ng Pilipinas ay gabi. Salamat po sa bawat isa na naka-tune in ngayong gabi. Patuloy natin ihanda yung ating sarili sa pakikinig at pag-aaral muli ng salita ng Panginoon. lumalapit ako sa iyo. Nagpapatuloy pa, iniibig kita, pinupuri ka. Ikaw ang mahalaga, bumabawi ng buhay ko. Wala nang higit pa sa pag-ibig na inialay mo. Ikaw ang mahalaga, Praise God. siyang nagbibigay kadalagan mo. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Lumalapit ako sa iyo. Binabati po natin ang ating mga kapatid dyan sa lugar ng Gapan, still watching. Sina Sister Becca, Sister Rina, Sister Josie. So, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan sa lugar ng Gapan, maging yung iba nating mga kapatid na hindi ko na po nababati. Salamat po sa inyong paglalaan ng oras at panahon. Brother Arthur, good evening. Sister Tess, Ate Sally, Sister Maria Dalisay, isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kadalagan mo. Wala nang higit pa sa Binabati ko din ang aking kumpare dyan sa lugar ng Malagasang, Parindong sa Kilayan, at maging yung iba pa natin mga kapatid na kung saan ay nakikinig dyan, si Ate Nene, si Ate Rita, ang aking ate. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. mahalaga, siyang nagbibigay kadalagan ko. Wala nang higit pa sa buhay na inialay mo. Binabati ko ang aking classmates, Sister Judy. Good evening. Thanks for your continuous watching every time na meron tayong FB Live broadcast. Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin, Ate Sally. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito na kung saan ay Kanya pong ipinagkaloob sa atin upang tayo ay magkasama-sama bagamat merong medyo hindi maganda na sitwasyon dahil may mga lugar kung saan ay dito sa ating bansa na binabagyo, ay biyaya pa rin ng Panginoon sapagkat patuloy na gumagawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. Now, salamat po sa oras na ito na kung saan ay Kanyang ipinagkaloob sa atin na tayo po ay magkasama-sama. Nagpapasalamat po tayo sa magandang bagay na ginagawa ng Panginoon dito po sa ating every Monday, Wednesday, and Friday na broadcast through FB sapagkat nakikita po natin ang maganda pong feedback o yung magandang nangyayari. Salamat po sa inyong lahat na kung saan ay talagang nakikita ng Diyos ang uhaw at gutom sa ating mga puso. Yun po yung napakahalaga. Mahalaga po na sa buhay po ng isang tao, magkaroon po tayo ng tinatawag na hunger and thirst. Sapagkat yan lamang po ang isang pamamaraan upang tayo ay magkaroon ng tinatawag na satisfaction. Saan ako mauuhaw at magugutom, Pastor? Sabi po ng salita ng Diyos in Matthew chapter 5 verse 6, Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Hindi kailanman makakaranas ng satisfaction ng isang tao unless na makaranas siya ng tinatawag na uhaw at gutom sa katuwiran ng Panginoon. Sapat yun po yung isa sa pinakamahalagang bagay na binabanggit ng banal na kasulatan. Now, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa ating mga kapatid na kung saan ay
regular nating nakakasama dyan sa lugar ng Canada, sa aking mga kaibigan dyan, sa aking mga kapatid, kay na Ate Lily, patuloy natin siyang sinasama sa ating deklarasyon. Ang kalakasan ng Diyos ay laging sumakanya sa kanyang physical na pangangatawan. Maging kay na Sister Lay, kay Brother June, magandang gabi, magandang umaga sa inyo dyan, kapatid. Maging aking kumparing Dennis ay still watching. Hindi man siya nakakasunod kapag tayo ay naandito sa live broadcast, pero through playback natin ay naandoon at patuloy siyang nakapaglalaan ng panahon. So, maging ang aking mga mahal sa buhay dyan, kina Nanay Penny, ang aking mother-in-law, dyan sa lugar ng Manteca, ng California, kina Ating, kina Kuya Bonnie, kina Nanay Vicky, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan. So, sa oras na ito, tayo po ay magpasimula dito po sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Mamaya po ay patuloy po tayong maglalaan ng oras, hindi lamang po sa pag-aaral, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, kundi kung meron po kayong mga nais na isama sa ating deklarasyon ay ilagay natin sa kamay ng Diyos. Sister Cathy, good evening sa iyo dyan sa lugar ng Tarlac. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sapagkat si Bapang ay nakauwi dyan ng maayos. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat dyan sa lugar ng Atencio sa Moncada. So, yanda po natin yung ating sarili sa mga sandaling ito. Tayo po ay papasok sa panibagong yugto ng ating pag-aaral sapagkat maaring doon sa mga nakaraan nating mga pag-aaral ay nabigyan natin ng pansin o yung kahalagahan, yung tinatawag natin na tripartite being. Yun po'y napakahalagang bagay sa buhay po ng isang tao. At dito naman sa ating pong pag-uusapan, kagaya po ng sinabi ko nga po nung nakaraan na Lunes, ang ating pong bibigyan ng pansin ay patungkol sa carnal mind and the mind of Christ. Isa pong mahalagang bagay na maunawaan po ng isang tao. Kahit na anong uri ka ng tao, kahit na sino ka pang klase ng tao ka, o maging ikaw ay isang mananampalataya o hindi, napakahalaga na makita mo kung ikaw ay naglalaan ng oras at panahon dito sa ating pong FB Live broadcast, magandang buksan po ninyo ang inyong isipan at puso upang maunawa natin ang mga bagay na ito. Now, nais ko lamang pong bumasa ng ilang mga talata na mula sa banal na kasulatan at ito ay ating babasahin sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8. Sapagkat ang Kabanatang 8 ng Roma, it talks about life in the Spirit. Pagka tiningnan po natin yan, kung ano ang tinatalakay dyan sa Aklat ng Roma, Kabanatang 8, napakaganda po ng tinatalakay ni Apostol Pablo dyan. Binibigyang diin dyan ni Apostol Pablo ang patungkol sa pamumuhay sa Espiritu. At yun po yung isang bagay na mahalagang maunawa ng isang mananampalataya. Sapagkat sabi nga natin, even doon sa ating mga naunang pag-aaral, yung prosperity of human spirit is when we begin to see the spiritual things. Kaya dito ay unti-unti natin na nakikita at nauunawaan kung gaano kahalaga yung mga bagay na spiritual sa buhay po ng isang tao. Samahan po ninyo ako na tunghayan itong ating pag-uusapan. In the book of Romans chapter 8, sa Romans chapter 8, beginning from verse 5, ito po'y ating basahin sa oras na ito. Sabi dito, sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsisitalima sa mga bagay ng laman, datapat ang mga ayon sa espiritu ay sa mga bagay na espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapat ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa utusan ng Diyos ni hindi nga maaari. Sa verse 8, at ang nangasa laman ay hindi makalulugod sa Diyos. Datapat kayo'y wala sa laman kundi nasa espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang espiritu ng Diyos, datapat kung ang sino mang walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan, datapat ang espiritu ay buhay dahil sa katuwiran. Verse 11, ngunit kung ang espiritu niyoong bumuhay na muli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na mag-uli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang espiritu
na tumitira sa inyo. Ang Diyos ay patuloy na magpala ng kanyang mga salita. Napakaganda po ng binibigyang diin ni Pablo dito sa ating binasa. Sabi doon, "For they are that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace." Dito'y makikita natin na meron dalawang bagay na binibigyang pansin si Apostol Pablo. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Verse 8, "So then, they that are in the flesh cannot please God. But ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of his." Verse 10, "And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness." Wow. And then, verse 11, "But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you." Sabi doon, "But if the Spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you." Salamat sa Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita sa mga sandaling ito. Doon po sa ating binasa, mapapansin po ninyo na yun po ating tiningnan nung nakaraan ay nakatapos tayo doon sa sinasabi natin na if the Spirit of God dwells in us, kung yung Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, ano yung napakagandang bagay na pwedeng gawin noon? Ang sabi doon, kung yung Espiritu ng Diyos na yon ay bumuhay kay Kristo Jesus, yun din ang magdadala ng buhay na meron tayo. Kaya habang tayo ay nasa daigdig na ito, kung mauunawaan mo yung kahalagahan ng mga bagay na espiritual, ito'y unti-unti na magbubukas ng iyong kaisipan na napakaganda pala ng buhay na meron tayo sapagkat ito'y galing sa Panginoon. Now, ngayong gabi, ang ating pong pag-uusapan ay patungkol nga doon sa ating tema about carnal mind and the mind of Christ. Ang isang bagay na mapapansin natin at nakakalungkot na sitwasyon ng napakadami kung inyo pong papansining maigi. Maging kayong lahat na nakakapaglaan ng panahon at oras sa pakikinig ng salita ng Diyos, saan mang denominasyon yan, anumang grupo yan, maaring mapapansin natin na maraming mga mananampalataya or there's a lot of Christian, they're always focusing on the spiritual battle. Yun lagi ang nabibigyan ng pansin o yung tinatawag na spiritual warfare. Alam nyo, hindi ako against dyan sa bagay na yan pagdating doon sa tinatawag natin na labanan na spiritual. Ang mahalaga lang na makita natin, magandang makita natin yung pinakatamang sagot doon sa tanong na yan. Kasi may tanong tayo dyan eh. Ano yung dapat na maging tanong natin dyan? Ang tanong natin dyan, saan ba talaga yung labanan? Kasi maraming mga pagkakataon, laging binibigyan ng diin ng nangangaral, merong labanang spiritual. Ang tanong, saan ba yung labanang spiritual na yan? Ano ba yung labanang spiritual na yan? Mahalaga yon na makita natin sapagkat kung hindi madedefine ng isang mangangaral kung saan yung exact na labanan na yan, dadating tayo doon sa point na nagkakaroon tayo ng maling pag-response doon sa labanan. Like for example, kasi noong araw, ganyan din ako eh. Ang sabi ko nga, nakamulatan ko, lahat naman tayo nagsimula doon sa ganoong sitwasyon. Especially kung ikaw ay hindi pa ganoon kalalim sa pagkaunawa sa kapahayagan ng Panginoon sa iyong buhay. May mga pagkakataon na ang aking pagkaunawa, yes, I believe doon sa tinatawag na spiritual warfare, merong labanang spiritual sa buhay ng isang tao. So ang ginagawa ko naman ay yung aking sarili ay pinapahirapan ko upang mas maging malakas yung espiritu na meron ako. Anong ibig kong sabihin? Sa pamamagitan ng aking pagpapasting, ako'y naglalaan ng panahon, lalo na nung ako'y binata pa, sa larangan ng pagpapasting, sapagkat yun ang aking pagkaunawa. Habang ako'y patuloy na nagpapasting, pataas ng pataas yung level ng fasting, and then, damang-dama mo na lumalakas naman ng iyong espiritu. Kasi yun ang iyong paniniwala. But nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat binuksan ng Diyos ang aking kaisipan doon sa bagay na ito. At dito nga'y makikita natin ngayon kung
saan ba talaga ang tunay na labanan? Kasi yun ang mahalagang maunawaan ng isang tao, lalo na ng isang mananampalataya. Now, tingnan niyong maigi itong ating pag-uusapan. Pastor, bakit mahalaga na maunawaan yung mind of Christ and carnal mind? Why there's so much important to understand the mind of Christ and the carnal mind? Kasi kaya ito'y napakahalagang maunawaan natin sapagkat dito natin makikita kung ano nga ba talaga ang tunay na labanan na nangyayari sa buhay ng isang tao. Kapag hindi po natin ito lubos na naunawaan, kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo, magkakaroon tayo ng maling pagkaunawa o maling pag-response doon sa labanan na sinasabi natin o doon sa battle na sinasabi ng marami. Because naandito talaga ang tunay na labanan, the battle between the mind of Christ and the carnal mind. Andito talaga yung labanan. Tandaan natin, kung yung sinasabi ng marami na spiritual battle or spiritual warfare, ang usapin talaga dito ay walang iba kundi sa larangan ng ating kaisipan. Our mind is the battleground. Sa buhay po ng isang tao ay napaka-importante. Dalawang bagay ang binibigyang diin ng isang matalinong tao na sumulat sa banal na kasulatan. At yun ay walang iba kundi si Solomon. Anong sinasabi doon? We need to guard our heart and then we need to guard our mind. So, pagdating sa larangan ng kaisipan, dito natin makikita at mauunawaan na naandito ang pinakamatinding labanan sa buhay po ng isang mananampalataya. Ang pinag-uusapan po natin dito ay ang buhay ng isang tao na merong kaugnayan sa Panginoon. Once na ikaw ay merong kaugnayan sa Panginoon, tandaan po natin na naandito yung tinatawag natin na battle or the battleground. The battleground is only in our mind. Kaya nga kung titingnan natin yung sinabi ni Pablo, anong sinabi ni Pablo sa aklat ng 2 Korinto? Ito yung malimit kong binabasa nung tayo ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon sa mga nakalipas nating FB Live broadcast. Ang sabi dito sa aklat ng 2 Korinto, in 2 Corinthians chapter 10, beginning from verse 4. Anong sabi doon? For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Yung sandatang dala-dala namin ay hindi sabi doon, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty, makapangyarihan, through God to the pulling down of strongholds. And then verse 5, casting down imagination, every high thing that exalted itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Jesus. So dito makikita natin na binibigyang diin ni Pablo doon na ang isang labanan talaga sa buhay ng isang mananampalataya is only in our mind. Kaya mahalaga kung ano yung laman ng iyong isipan. Napaka-importante kung ano yung mga bagay na inilalagay mo dyan. Doon sa ating mga nakaraan na pag-aaral, sabi ko nga, yung tinatawag natin na kahalagahan ng pakikinig ng Word, and that is the Rhema Word of God. Hindi lang basta ikaw ay nakikinig ng Scriptures, kundi tinitingnan natin yung bawat mga bagay na pinapakinggan natin. Sapagkat ano ang kahalagahan ng mga bagay na ito, Pastor? Ang kahalagahan ng bagay na ito kapag ikaw ay nakapakinig sa iyong natural ear ng salita ng Diyos, and then idideposito yan doon sa iyong mind, dadaan yan doon sa iyong mind. Pagka hindi mo yan naisala, pagka hindi yan na-filter, idideposit yan doon sa iyong spirit. Kaya yung ating mind, tandaan po natin, mahalaga ito. Sapagkat dito nagaganap yung tinatawag na battle. That is the battleground. Yan ang isang katotohanan. Now, tingnan po natin. Dito po sa ating tatalakayin, maaring magpapasimula tayo ngayon, and then sa mga susunod pang mga araw, sa ating tatalakayin ay i-expect natin na maididiscuss natin yung comparison ng dalawang bagay. Anong dalawang bagay na yan, Pastor? Ipagkukumparahin natin yung the mind of Christ and the carnal mind. Papaano sila nag-ooperate? Ano yung operation ng dalawang bagay na ito o ng dalawang kaisipan na ito? Kasi kapag naunawaan natin ng mainam kung papaano nag-ooperate ang carnal mind and then the mind of Christ, alam natin na pagdating sa labanan, pagdating sa larangan ng labanan,
kung meron tayong pagkaunawa, sigurado na talagang tayo'y tagumpay sa bagay na yan. Mararanasan natin yung maayos sapagkat alam natin. Kagaya ng sinabi ni Pablo, alam niya kung ano yung weapon na daladala nila na kapag papabagsak na mga maling pangangatuwiran sa buhay ng isang tao. Ganyan ang pinagdadaanan ng napakadami. Now, dito sa ating pag-aaralan, asahan natin, i-expect natin, and may di-discuss natin dito yung comparison between the two minds, yung mind of Christ and the carnal mind. And then, paano sila tumitingin o paano nila tinitingnan ng mga bagay? Kasi lahat tayo, dumadaan tayo sa bagay na yan. May mga pagkakataon doon sa mga sitwasyon na ating kinakaharap sa araw-araw, ano yung ating tugon dyan? Paano natin yan tinitingnan? Paano tayo nagdidesisyon? Nakabase dyan sa mga bagay na ating pinagdidependihan. Yan ay mahalagang bagay na mapaglaanan ng oras at panahon ng isang tao. Now, tingnan natin ngayong gabi between carnal man and spiritual man. Sapagkat yun ating binasa, kung ating papansinin at naging mapagmasid kayo doon sa ating binasa in Romans chapter 8, makikita natin doon na dalawang bagay ang binibigyang diin ni Pablo. Yung isang tao na karnal at yung isang taong spiritual. Pastor, ano ba yung karnal? What is carnal man? Kasi, pagka tiningnan natin, maaring ikaw, alam nyo po, sabi ko nga, maaring isa ito sa nagiging dahilan kung bakit maraming mga tao na kapag siya ay niyakag mo na makinig ng salita ng Diyos, maaring may mga experiences siya sa kanyang buhay na may mga nangaral ng salita ng Diyos, walang ibang pinangaral kundi yung lahat ng mga pangit niyang ginagawa. Lahat ng mga pangit niyang attitude. At ang sinasabi ng nangangaral ay pupunta ka sa impyerno kapag ka ganyan ng mga bagay na ginagawa mo. Una tigit sa lahat, gusto ko pong maunawaan nating lahat na kapag ka gunoon ang way ng pangangaral, hindi po yun mabuting balita. Sa isang tao na nakakapakinig noon, yun po yung isang masamang balita. Sapagkat ang mabuting balita ay ipinapakita ng mabuting balita na dala-dala mo kung gaano katindi ang pag-ibig na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kung ano yung magandang plano ng Diyos sa buhay ng isang tao. Hindi yung kung ano yung mga bagay na pwedeng kahinatnan ng isang tao kapag ka hindi siya tumanggap sa Panginoon na sinasabi mo. Ang totoo naman yan wala akong nakita nga sa pangangaral sa Biblia na kung saan nang mangaral sina Pablo, ay ipinangaral niya na pagkatapos nilang mangaral, tanggapin nila ang Panginoon. Wala akong gunoong nakitang klase ng pangangaral. Even si Apostol Pedro, walang gunoon. Kaso ang problema ngayon, gunoon ang nangyayari. Parang ang nagiging kalakaran ngayon, kahit saan dako ka magpunta, kahit saan simbahan ka magpunta, makikita mo yung pangangaral nila, laging doon nagtatapos, kinakailangan tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, sapagkat kung di mo tatanggapin ay pupunta ka sa impyerno. Para pag ang pagpunta ng tao sa impyerno ay nakasalalay sa kanyang bibig. Hindi ba gunoon ang nangyayari? So nakakalungkot yan kapag ganyan. Kung natigit sa lahat, gusto kong makita natin kung ano yung magandang bagay na ginawa ng Panginoon. Ang totoo niyan, dito tayo ngayon nakapokus. We are focusing doon sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. Gaano kaganda? Gaano kaganda yung pag-ibig na ipinakita niya? Ano yung mga plano niya sa buhay ng isang tao? That's the good news. Yan ang tinatawag natin na good news. Ngayon, kung sasabihin mo naman sa akin, ibig sabihin, Pastor, tinotolerate mo yung paggawa ng tao ng mali. Wala akong gunong klase ng pangangaral. Ulit-ulitin ko. Hindi po ako nangangaral ng gunong klase ng pangangaral. At never na ito-tolerate ko yung paggawa ng mali. Ang sinasabi ko, we need to focus on the right things. We need to focus on the right doon sa mga bagay na sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dito, tingnan natin, carnal man versus spiritual man. What is carnal man? Ito po yung common. Tingnan natin yung common. Yung common, makikita natin, ang common belief about carnal. Carnal man, someone who is fleshly. Meaning, he is lustful, lewd, or yung malaswa, lascivious, sensual in nature. Yung iba, iniisip nila that being worldly means materialistic or greedy. Yan ang kanilang pagkaunawa, common belief pagdating sa tinatawag natin na karnal. Kaya nga, pagka mga
Pagka may mga tao na nangangaral patungkol sa mga bagay na ito, makikita natin, pagdating niya sa pulpito, wala siyang ibang babakbakan, kundi lahat-lahat ng mga bagay na ito. Lahat ng mga pangit na ito. At ang kaduluduluhan niyan, pag hindi mo tinalikuran yan, papunta ka sa impyerno. Una't higit sa lahat, sasabihin ko po sa inyo, dito sa ating pinag-uusapan, tinitingnan nating maigi kung ano ba talaga yung pinakakahulugan. Like for example, itong carnal man and spiritual man. Dito sa ating tiningnan, ang common na paniniwala ng marami, carnal man, sinasabi nila na ito ay fleshly, o lustful, makalaman, and then yung malaswa yung kaisipan. Yung iba iniisip nila na ito ay greedy o materialistic. Gusto ko pong sabihin sa inyong lahat na wala pong kinalaman ang behavioral weaknesses ng isang tao pag pinag-usapan itong carnal man. Yung tinatawag na carnal. Wala pong kinalaman yan. Carnal man has nothing to do with behavioral weakness. Maaring ngayon mo lang narinig yan. Sa loob ng maraming panahon, sa loob ng maraming taon na ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, iba ibig mong sabihin, Pastor, walang kinalaman yung pagiging karnal dito doon sa sinasabi natin na ikaw ay malaswa and then greedy. Anong ibig mong sabihin? Yes, yan ang totoo. It has nothing to do also with being sensual or being greedy. Although a carnal man may be all of the above. Although yung carnal na tao, makikita mo sa kanya yan. Pero hindi yan ang pinaka-focus niyan. Hindi yan ang pinakakahulugan niyan. Kasi ang nakakalungkot, pag hindi natin lubos na naunawa ang bagay na ito, lagi lang tayong nakapokus doon sa bunga. Tandaan natin, kung ikaw ay nakapokus sa bunga, kasi bunga yung tinitingnan natin dyan eh. Si Jesus, hindi siya nakapokus lang sa bunga. Mas pinagpokusan ni Jesus yung ugat. Mas pinagpokusan ni Jesus yung ugat kaysa doon sa bunga. Mahalaga na ang isang tao mag-focus tayo doon sa ugat. At ano ba yung ugat, Pastor? Ito yung sinasabi natin. Inuugat natin what is the real meaning of the carnal man. The carnal man, yung sinasabi natin, it has something much more serious than that. Kung sinasabi mo na ang isang karnal na tao, yung greedy, lustful, lahat ng yan, pag tiningnan natin, hindi yan ang exact meaning ng the word karnal. May mas malalim pa. Kasi kung dyan lang tayo nakadepende, dyan lang tayo nakatuon, yan ay mga bunga lang. Yan yung mga bagay na kanyang ginagawa. That is a behavioral weaknesses. At lahat ng tao ay mayroong ganyang sitwasyon. Sabi ko nga, we need to focus hindi lang doon sa bunga. Mag-focus tayo doon sa ugat. Sapagkat even si Jesus, pinagpokusan niya, not the fruits, but the root. Pinagpokusan ni Jesus ang ugat. Ano yung ugat? The root of sin is unbelief. Yan ang pinagpokusan ni Jesus. Kaya nga kapag ang isang tao ay nagkaroon ng tinatawag na paniniwala, dumating doon sa point na ikaw ay nag-believe, and then, that's it. Salamat sa Panginoon. How about yung fruits? Ito yung fruits na tinatawag natin. Yung tinatawag na Bible na sins. That's the difference between sin and sins. Sin is the root and then sins is the fruit. Ngayon, kung nasettled ni Jesus ang fruit sa buhay ng isang tao, I believe, ako ang paniniwala ko, kung naisettled ni Jesus talaga sa buhay mo ang pinakaugat na putol yung ugat, kahit gaano pa kasariwa yung bunga, unti-unti, dadating ang panahon, malalantayan. Dadating ang panahon, maaring ngayon ay talagang masyado kang napakaalab dyan. Pero naniniwala ko isang panahon sa buhay mo, mawawalan ka ng gana dyan. Kaya nga ang pinagpopokusan natin dito ay walang iba kundi yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng isang tao. And the same, pagdating sa tinatawag natin na carnal man. Carnal man, yung sinasabi natin, it has nothing to do with being sensual or being greedy, although a carnal man may be all of the above. But it is something much more serious than that. It has something to do with how the mind operates. Kung meron man tayong pwedeng tingnan sa bagay na ito,
ay tingnan natin kung paano na ang kaisipan ng isang tao ay paano siya nag-ooperate. Kasi diyan nang gagaling. Diyan nang gagaling lahat. Kaya nga sinabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians chapter 10, yung sandatang daladala nila, nakapagpapaguho ng maling pangangatuwiran. Kasi kapag ang isang tao hindi niya naunawa yung bagay na ginawa ng Panginoon, pangangatuwiran na niya yung ginagawa na tama. Yung ginagawa niya, pangangatuwiran niya na niya, yan ay tama. Yes. Sabihin mo yung isang tao, like for example, may mga bagay siyang ginagawang hindi maganda, para sa kanya tama yun. Para sa kanya tama yun. Sasabihin niya, ba't mo ko pinapakailaman? Ito yung tama para sa akin. Pero kapag ka inunawa niya yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, dito tayo papasok yung sinabi ni Jesus doon, sinabi ni Pablo doon. Tingnan yung maigi. Napakaganda ng pagkakabanggit ni Pablo. Babasahin ko uli. 2 Corinthians chapter 10. Sabi doon, for the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God, through the pulling down of strongholds. Verse 5, sabi dito, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Ito na, and bringing into captivity every thought to the obedience of Jesus. Anong sabi ni Pablo? Ilagay sa kanilang kaisipan, bihagi ng kanilang kaisipan, ng ng pagsunod ni Kristo. Yes, the obedience of Jesus. At alam natin na kapag ka sa larangan ng kaisipan, andyan kasi yung labanan, andyan ang pagtatalo. Pag inilagay mo dyan yung katwi o yung pagsunod na ginawa ng Panginoong Hesus, tapos sino mananalo? Walang iba kundi si Jesus. That is spiritual. Yun ang sinasabi natin. Napakahalaga niyan. Sana naunawaan natin itong binibigyan natin ng pansin ngayong gabi. Sabi natin, it is something much more than that. Masigit pa. It has something to do with the mind operates. Dito yung kung paano nag-ooperate ang kaisipan. At dyan, may mga pagkakataon kasi na ang tanong ganito eh. Like for example, marami ng pagkakataon tinanong ako niyan. Hindi lang sa larangan ng maging sa counseling, pagka nagka-counseling, Pastor, masama ba tong ganito? Pastor, yung ganitong sitwasyon, masama ba yan? Alam nyo, ang lagi nating titingnan, saan nanggagaling? Saan ba nanggagaling? Like for example, yung isang tao na nahook pagdating sa mga bagay, paggawa ng alam natin na hindi maganda, una tigit sa lahat, tingnan mo saan yung pinanggagalingan. Kasi, ang usapin dito, ang isang tao, pag sinabing carnal man, ano ang nag-ooperate na kaisipan sa kanya? Kasi ang isang bagay na napaka-importante, makita natin kung ano yung bagay na nag-ooperate sa ating isipan. That's the carnal man. Carnal man, dito ay may malaking kinalaman kung paano nag-ooperate ang isip or how the mind operates. Kaya nga sabi natin ganito, tiningnan natin, we are tripartite being. We have spirit, soul, and body. Yun ang nabigyan natin ng pansin nung mahabang panahon na tayo nag-aaral. We are tripartite being. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. So tayo ay merong espiritu, meron tayong kaluluwa, meron tayong katawan. And then, dito makikita natin, kapag ang isang tao ay karnal, tingnan yung maigi to, no? Kapag ang isang tao ay karnal, with spirit, soul, and body, once na ang isang taong karnal, ang pinakapangunahin sa kanyang buhay niya na ito. Yung master ng kanyang sarili, sa kanyang buong pagkatao, ay walang iba kundi ang kanyang body. Yan ang master. And then, ano ang papel ng kanyang soul, pastor? Ang papel ng kanyang soul ay servant. Sumusunod yan doon sa master. And how about yung kanyang spirit? Yung kanyang spirit is like a dog. Wala yang say. Hindi yan kailanman pwedeng magsalita, hindi yan pwedeng magreklamo, wala yan, tupalo lang yan. Kaya dito sa ating tinitingnan, in carnal man, the body is the master, then the soul is a servant, and the spirit is like a dog. The soul bowing to the body, and the spirit is like a dog. Yung kaluluwa, bawat sabihin ng katawan, susunod lang yung soul. Bawat sabihin ng body,
susunod ang soul, and the spirit has no option. Walang option ng spirit. Kaya nga dito, kapag tiningnan natin, magiging mas maliwanag sa atin ngayon. Masasalamin natin kung, yes, maaring ikaw ay nasa loob ng simbahan, hindi sukatan yan para sabihin mong hindi ka karnal. Ang isang katotohanan yan, there's a lot of Christian, there's a lot of believers na nag-ooperate sa carnal mind na nasa loob ng simbahan. Yun ang totoo. Kasi bakit? Ang pinakapangunahin sa kanila walang iba kundi itong body. Itong kanilang soul is like a servant and then is like a dog. Kung anong sabihin ng katawan, susunod lang yung kanyang soul. And then, walang option itong body, itong spirit. Talagang siya ay patuloy na susunod lang, bowing down lang siya, bow lang siya ng bow. Alam nyo, ang isang katotohanan ganito, kaligayahan ng soul na sundin ang kanyang body. Kapag ang isang tao ay karnal, kaligayahan ng kaluluwa na sundin ang kanyang katawan. Kaya tingnan nyo, no? Kung ano sabihin ng katawan, napakabilis niyang sumunod. Napakabilis niyang sumunod. Kasi ang totoo niyan, kapag ang isang tao ay karnal, napakalakas ng boses ng mundong ito. The voice of this world is very strong. Yan ang isang katotohanan. Sabi dito, the body is master, he is also shouting and very loud in its demands. Makikita natin, through the carnal man, the voice of the world is loud and strong. Sa isang taong karnal, ang boses ng daigdig na ito ay napakalakas. Tandaan natin. Parang ganito yan eh. Sabi ko nga, bakit kapag ang usapan ay salita ng Diyos, parang hindi ka interesado? Pero bakit pag ang usapan ay issue dito sa daigdig na ito, lalo na yung issue sa buhay ng kapitbahay mo, napaka-interesado mo. Lahat nga ng gagawin mo, ititigil mo, mapakinggan lang yung chismis na yon. Diba? That's one of the sign ng carnal man. Kasi, makikita natin, the voice of this world is very loud and strong. Yun ang isang katotohanan. Kaya wag kang magtaka, minsan nasa loob ng simbahan, nagchichismisan pa eh. Yun ang nangyayari. And then, pag tinignan natin, through the carnal man, the voice of the world is loud and strong. Sabi nga natin kanina, majority doon sa loob ng simbahan, they follow or operate this kind of mindset. Uulitin ko ha, pinag-uusapan natin dito ay ang operation ng kaisipan. It's either the mind of Christ or the carnal mind. Tinitingnan natin ngayon yung carnal mindset o yung carnal mind, carnal man. Sabi natin dito, kapag ang isang tao ay carnal, ang master sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang katawan. Yung kanyang kaluluwa, sumusunod lang yon. And then yung kanyang spirit is like a dog. Always bow. Wala siyang option. Talagang susunod lang siya. Parang aso lang. And then, ang isang taong karnal, pagka tinignan natin, talagang priority niya ay walang iba kundi ang kanyang body. Kaya nga huwag kang magtaka. Kasi bakit? Ba't may mga tao na kung saan? Pag ang usapan ay salita ng Diyos, hindi siya interesado, natural sa kanya yon. Alam niyo kung bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay mga bagay na spiritual. At ang mga bagay na spiritual ay mauunawaan lamang ng mga taong nagtataglay ng espiritu, sabi ng Bible. Now, tingnan natin to, no? Through the carnal man, the voice of the world is loud and strong. Majority of churches and they follow or operate this kind of mindset. Anong ibig nating sabihin? Tingnan po ninyong maigi. Whatever the world thinks, the church thinks as well. Kung anong iniisip ng mundo, iniisip din ng marami. And then, example, tingnan natin yung halimbawa. Like for example, ang mundo naniniwala doon sa tinatawag nating hard work and toiling. Yan ang paniniwala ng mundo. The world, pagka tinignan natin, believe to toiling and hard work. And then maraming mga tao, kahit na nasa loob ng simbahan, yan ang paniniwala nila. Kaya nga makikita mo ang nangyayari, they toil all the days of his life. Napakasipag nila. Masama ba yon, pastor? Wala tayong makitang masama. Ang nakakalungkot niyan, kung ikaw man ay masipag, mananampalataya ka, naniniwala ka doon sa tinatawag na hard work,
Ang nangyayari niyan, hindi mo lubos na maunawaan kung ano yung bagay na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Anong ibig mong sabihin, Pastor? He is our provider. Kahit anong pagsusumikap ang gawin mo, kahit anong lakas ng ilaan mo, kahit anong haba ng oras na ilaan mo sa trabaho. At minsan nga, dahil sa paglalaan mo ng mahabang oras sa trabaho, nakakalimutan mo ng maglaan ng oras para sa Panginoon, para sa spiritual na bagay. Ano nagiging bunga? Wala. Ganoon pa rin. Ito nga nakakalungkot eh. Minsan pag binabalikan mo, parang kulang at kulang pa rin eh. At marami ng mga testimonyang ganyan. Marami ng mga tao na magpapatunay na ganyan. Yes, naniniwala sila doon sa tinatawag na hard work. Kung hindi ka magsusumikap, walang mangyayari sa buhay mo. Narinig ko yan malimit. Magandang pakinggan. Pero una tigit sa lahat, dapat makita natin, ang makita natin kung ano yung bagay na ginawa ng Panginoon. Na kung wala ang Diyos sa iyong buhay, kahit anong pagsusumikap ang gawin mo, dadating ka doon sa punto na ikaw ay mapapagod. At ito malungkot. Akala ng marami, yung kanyang ginagawa ay hard work. Batang nakakalungkot kung wala kang pagkaunawa sa bagay na ginawa ng Panginoon, that is dead work. Yan ang totoo. That is dead work. Kinakailangan yung work na meron ka, ine-enjoy mo lang. Ine-enjoy mo lang. Hindi ko sinasabi na maging tamad ka. Ang sinasabi ko, you need to enjoy every work na meron ka na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kasi kung hindi mo ini-enjoy ang bawat bagay na ginagawa mo, dumadating ka doon sa point, they work hard, and then papasok ka sa toiling. At kapag ka ikaw ay nagtotoil, yan na yung pinakamiserableng sitwasyon sa buhay ng isang tao. Parang nabubuhay ka lang dito sa daigdig na ito para magtrabaho. Malungkot yan. At maraming mga taong ganyan ang sitwasyon. Alam ko na maaring meron ditong nakikinig na ganyan ang pananaw sa buhay niya. Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, you need to acknowledge kung ano yung bagay na ginawa ng Diyos. Hindi masama na kung saan yung bagay na ginagawa mo, pero una tigit sa lahat, i-acknowledge mo yung bagay na ginawa ng Diyos. Okay, now, sabi natin, ito yung halimbawa natin ha. The world believe in toiling and hard work. And then the church too. Naniniwala din na marami. And then the world believe in science and medicine. The church too. Huwag mo namang sabihin na, ibig sabihin ba, Pastor, hindi ka ba naniniwala sa science and medicine? Yes, naniniwala ako dyan. Ang totoo niyan, kung hindi ako naniniwala dyan, nung dumaan kami sa isang matinding aksidente o suliranin sa buhay namin, yung pinagdaanan naming pamilya, di sana hindi kami nagpagamot. Kung hindi kami nagpagamot, ipatay na kami. Ang sinasabi ko, higit pa riyan ang mas pinapaniwalaan ko o ang mas pinapaniwalaan ng isang tao na merong lalim ang kanyang spiritual. Kasi bakit? Ang doktor, yes, pwede niya, meron siyang karapatan na mag-suggest, meron siyang karapatan na magsabi, na sasabihin ng doktor, pagka ikaw ay dinayagnos niyan, ganito na lang ang mangyayari sa'yo, ganito ang sitwasyon ng buhay mo. Totoo yun. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya na mayroon kang mas malalim na sa spiritual na aspeto, hindi ka mananangan doon sa bagay na sinasabi niya. Kasi bakit? Nakabase lang siya doon sa pagsusuri sa iyong physical na katawan. Yun ang sinasabi natin. At maraming mga pagkakataon, may mga doktor na aminado sa kanilang sarili na hindi naman nila kayang gawin talaga lahat ng bagay. Yun ang sinasabi natin, yun ang punto natin. Kaya nga, kung ang daigdig na ito ay naniniwala, kasi ang daigdig na ito, yan lang ang basihan nila eh. Diyan lang sila nakadepende eh. They believe in science and medicine. And then, pagka hindi talaga pinatunayan ng science, ng medisina, hindi nila paniniwalaan, paano yung pagdating sa larangan ng spiritual? Like for example, nung kami dumating doon sa point, napakabigat ng pinagdaanan namin, last 7 years ago, sabi ng doktor, tinanong ko yung doktor, sabi ko, Dok, yung bang healing process ng aking sitwasyon, kasi 3rd degree burn, yung aking kalagayan, sabi ko, yung bang healing process nito, gaano ba katagal ang itatagal? Sabi ng doktor sa akin, 3 months, 6 months, up to 1 year. Sinabi ng doktor yun, kasi bakit? Pinag-aralan nila yung sitwasyon namin. Kasi siya may karapatan na magsabi. But sa akin, deep inside, in my spirit, hindi ko yun tinatanggap. Hindi ko yun pinapaniwalaan. Sabi ko, hindi ako tatagal ng ganoon. Dinedeclare ng aking labi, ng aking puso. Ano nangyari? Sa PGH, ako lang yung pinakakauna-unahan halos na pasyente. Na ganoong sitwasyon, 3rd degree burn, 9 days lang tinagal ko sa ospital, lumabas na ako.
Kasi bakit? Mas pinapaniwalaan ko yung bagay na sinasabi ng Diyos. And then maaring sinasabi ng marami, may mga pagkakataon nga na doon sa sitwasyong pinagdaanan namin, sabi niya napakabigat yung nangyari, maaring magtatapos sa kamatayan. Hindi ko tinatanggap yun. Hindi ko tinatanggap sa espiritu ko na magtatapos sa kamatayan yung aming pinagdaanan. Yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, hindi ko sinasabi sa iyo na baliwalain mo ang science and medicine. But ang sinasabi ko, if you are spiritual men, kinakailangan mas mataas dyan ang pinanggagalingan ng iyong pinagdidipendihang paniniwala. Hindi naman tayo against sa doktor. Kaya tayo, pag may sakit, nagpapadoktor tayo. But una tigit sa lahat, sa kaibuturan ng ating puso, ang paniniwala natin, hindi tayo dyan nagre-rely. Yun ang sinasabi ko. Kasi, baka ma-misinterpret mo itong sasabihin ko. Pag na-misinterpret mo sasabihin ko, lalabas na kulto tayo niyan. Kasi may mga samahan na bawal sa kanila ang doktor. Bawal nga sa kanila yung magsali ng dugo eh. Bawal sa kanilang uminom ng gamot. May mga ganyang klase ng samahan. At alam natin kung anong klaseng kaisipan meron sila. At yan ay walang iba kundi na daya ng daigdig na ito, ng kadiliman ng daigdig na ito. Now, tingnan natin, through the carnal man, the world believe in toiling, hard work, the church too. Example natin yon. And then, the world believe in science and medicine, the church too. Una tigit sa lahat, tandaan natin, dapat mas mataas dyan yung ating pinapaniwalaan. The world believe in eating healthy, the church too. Ito pa yung another issue. Maraming mga tao na naniniwala, lulusog ka kapag kumain ka ng maayos. Tama naman yun. Pero tandaan natin, ang kalusugan galing sa Diyos. Ang kalusugan galing sa Panginoon. Meron tayong makikita, hindi maikakaila sa atin yan. Maging yung mga nasa ibang lugar, nasa iba't ibang dako, pagka tinignan natin, ba't sila malusog? Kasi ang kalusugan galing sa Diyos. Ang sinasabi ko dito, yung ating awareness o yung ating tinatawag na consciousness, huwag tayong mag-focus lagi doon sa ating katawan. We need to focus in our consciousness doon sa bagay na ginagawa ng Panginoon. Yan ang gusto kong ipunto natin sa mga sandaling ito. And I hope na naunawaan natin yan. In other words, the church has become worldly because its members are operating in the carnal mind, having the body as its master. Yung katawan ang master. Kaya nga tingnan nyo napakadaming mga tao mananampalataya. Napakataas ng consciousness nila pagdating sa kanilang body. Yes. Minsan parang Panginoon ang nila yung kanilang katawan Minsan may nagsabi nga sa akin, Pastor, eto naalala ko na naman, kapatid na June. Tiningnan niya yung aking braso. Sabi niya iling-iling siya nung pagkita niya Hindi niya lang masabi, ubod ang pangit ng itsura. And sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Pagdating ng milenyo, mas makinis pa to sa mukha mo. Kasi, ang totoo niyan, ang consciousness natin, dapat lagi tayong naandoon sa bagay na ginawa ng Panginoon. Huwag nating ilagay lagi yung consciousness natin doon sa ating physical na katawan. Kapag yung consciousness natin ay nasa ating physical na katawan, meaning to say, baka hindi natin namamalayan, ito yung master ng ating buhay, ng ating pagkatao. Mabigat yan. That's the carnal mind. Carnal mind means we are operating from selfish motives and focus on doing things without God's help, which always leads to toiling. Yan ang pinakamalungkot na sitwasyon. Tingnan nyo, no? To be carnally mind, sabi doon, to live carnally satisfies the flesh. Ito yung inuulit-ulit natin. Kapag ang isang tao ay namumuhay sa karnal, yung isang tao, ang bagay lang na talagang binibigyan niya ng diin o masasatisfy sa kanya ay walang iba kundi yung kanyang katawan. Yun lang kanyang katawan. Wala nang iba. Doon lang siya lagi nakapokus. Hindi niya paglalaanan ng panahon na masatisfy yung spirit. They always focus on the flesh. Kasi yun ang klase ng pamumuhay ng isang taong karnal. Sabi doon, to live carnally satisfies the flesh rather than the spirit. Alam natin yung sinasabi sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 3. Sabi doon, fulfilling the desires of the flesh of the mind. Doon lagi siya nakapokus. Yun lang lagi ang kanyang pinagtutuunan ng pansin, ng kanyang panahon. Walang iba. Kaya nga, minsan ganito. Pag meron kang taong nakita
Niyaya mo sa gawain ng Panginoon. Niyaya mo makinig ng salita ng Diyos. Simple lang. Bubukang bibig niya. Meron ba tayong makukuha dyan? Mabubusog ba tayo dyan? Ibig sabihin, pag sinabing kabusugan, physical ka agad yung nasa utak niya. Yan, maliwanag yan. Talagang karnal. Ang totoo niyan, lahat naman tayo nanggaling sa ganyan. Lahat naman tayo. Bago tayo naging mananampalataya. Kaya nga sabi ko nga, ganito yung ating binigyan ng diin nung nakaraan Sabi natin, death to self, alive in Christ. And then yung spirit, alam natin, 0% yan Yung ating flesh talagang napakataas. Pero, habang tayo nagpapatuloy through the Word of God, through the Rhema Word of God, yan, dumadating yan ang nagdadala, tumataas yung level ng spirit, bumababa yung level ng flesh. Hanggang death to self, alive in Christ. At dito, ang mabigat yan, yung nasa gitna niyan. And that is the mind. Andyan ang battleground. Tiningnan natin ngayon yung carnal man and spiritual man. Carnal man and spiritual man. Ang carnal man, pag tiningnan natin, yung ating mga natalakay kanina, alam natin, ang master niyan ang kanyang body. Yung kanyang soul is like a servant. Susunod lang yun sa kanyang katawan. And then yung spirit is like a dog. Ngayon, pag tiningnan naman natin yung spiritual men, nabaliktarin lang natin. Sa spiritual men, pagka tiningnan natin, ang spiritual men, the spiritual man is the opposite of the carnal man. The soul is bowing down to the spirit and the body is acting like a dog. Kaya nga, pag binaliktad mo, kung yung carnal man, ito yung master niya, ito yung servant, yung soul, ito yung like a dog, yung spirit, ito naman ang mangyayari kapag ang isang tao ay spiritual man. Ito yung kanyang master, and that is spirit, human spirit. And then yung kanyang soul ay susunod yan kung ano yung gugustuhin ng spirit. And then yung kanyang body is like a dog. Sana nakita natin to, no? The spirit rules supreme everything that man does. Yung espiritu talaga ang pinakamerong mas mataas. Kaya nga kung ang isang tao ay spiritual man, makikita mo kung ang master sa kanya yung spirit, aba, lagi yang may paglalaan ng oras at panahon sa salita ng Diyos. Why? Because the word is spirit. Walang ibang isa sa pinaka magiging prioridad ng isang tao na yan. Walang iba kundi ang word. May mga pagkakataon, naririnig ko ganito. Ang dami-dami, ang tagal-tagal niya ng mananampalataya. Sasabihin ko, bakit hindi ka nakapaglaan ng panahon sa salita ng Diyos? Sabi niya, busy ako. Alam nyo kung anong kahulugan ng word na busy? Kung ang pagiging busy mo ay walang kinalaman pagdating sa larangan ng spiritual, that is bondage of Satan. Kasi the word busy means bondage under Satan's yoke. Kung wala kang pagkaunawa sa bagay na ito, now, kung ano man yung pinagkakabisihan mo, unang tigit sa lahat, isa-set aside mo yung oras at panahon na ilalaan mo sa salita ng Diyos. Kaya hindi nakakapagtaka. Kaya sabi nga natin, bakit maraming tao sa loob ng simbahan? Araw ng linggo. Kasi bakit? Nakagawian na nila yon. Nasa utak na nila yon. Pero kapag tiningnan mo kung ano bang kaisipan ng nag-ooperate sa kanila, maliwanag makikita mo. Kung ito ba'y carnal mind or mind of Christ. So, dito sa spiritual man, ang tinitingnan natin, kapag ang isang tao ay spiritual, dito makikita natin yung kanyang spirit ang master. And then yung kanyang soul, they bowing down doon sa kanyang spiritu, and then yung kanyang body is like a dog. Baliktad ang function. So, the spirit rules supreme everything that man does. The priority is always satisfies his spirit. Yun lagi ang kanyang prioridad. Kaya nga, every time na pag-uusapan ng word, laging may uhaw at gutom yan. Laging naglalaan ng panahon yan. Kasi prioridad sa kanya yan. Prioridad sa kanya yan. Huwag mong paniwalaan ng isang tao na sinasabing siya isang mananampalataya. Pero wala namang panahon talaga na nilalaan na regular pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ka panipaniwala yan. Yan ang isang katotohanan. Ano yan? Kung magustuhan niya lang? Weather lang? Walang ganoon. At mabigat pa nga yan. Kapag dumating ka doon sa point na makita mo, baka yan ay magpapakita kasi kung ikaw ay tupa or ikaw ay kambing.
Yan ang mabigat. So dito sa ating pinag-uusapan, tingnan yung maigi. The spiritual man, the spirit rules supreme everything that man does. And then the priority is always satisfies his spirit. And then always hungry and thirsty for Christ's righteousness. They always thirsty and hungry for Christ's righteousness. At ito yung sinasabi natin, na kapag ka ito ang naging master mo, laging may uhaw at gutom ka sa mga bagay sa katwiran ng Panginoon, ang sabi doon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. At yan magpapanimula. Alam nyo, itong ating pinag-usapan ay dalawang bagay pa lang. Tiningnan natin ngayon yung tinatawag na spiritual man and carnal man. Kaya nga napakaganda na habang tayo'y naglalaan ng oras at panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy tayong nabubuksan ng ating pagkaunawa. Napakagandang bagay yan. Now, ang tanong natin ngayon, sa bawat isa na nakikinig, sino ka man na inaabot ng tinig na ito? Dalawang bagay. Isang bagay lang ang tanong natin. Who is the master in you? Who is the master in you? Sino ang master sa iyo? Sa iyong pagkatao. Magandang tingnan nating maigi yan. Salaminin natin yung ating sarili. Sino nga ba yung master sa buhay ko? Sino nga ba yung pinaka nasusunod? Tandaan natin, dalawang bagay lang yan. Either spirit or flesh. How about yung soul? Wala yan. Walang choice yan. Kung ano ang priority mo, susunod lang yan. Yan ang isang katotohanan. Now, salamat sa Panginoon sa oras na ito, sa pagkakataon na binigay niya sa atin, na kung saan tayo po'y nagkasama-sama. At minsan pa, tayo dumako sa isang diwa ng panalangin at hilingin natin sa Panginoon na maging yung ating mga kapatid, naway makapaglaan talaga sila ng oras at panahon sa salita ng Diyos. Meron tayong mga kapatid na humihingi ng panalangin. So, sasama natin sa ating deklarasyon ang kalakasan, patuloy, maging sa pisikal na pangangatawan ni Bishop Alex. Salamat po dyan sa lugar ng Cavite. Salamat sa restoration. Salamat sa sigla, lakas na inilagay sa kanya. Maging sa buhay ni Brother Joel, pinapasalamatan namin ang aking isang kapatid na talagang napakalapit sa puso ko. Salamat sa iyo, Panginoon, na kung saan ay gumawa ka ng dakilang bagay sa buhay niya. So tayo po'y dumulog sa Panginoon ngayong gabi. Ama, salamat po sa mga sandaling ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat sapagkat nagkaroon kami ng panahon sa iyong mga salita. Naway patuloy na naging maliwanag ang salita mo sa aming pong pag-aaral sa gabing ito. Sa aking mga kapatid na inabot ng iyong tinig, hayaan mo na patuloy mo itong ilagay ng malalim sa kanilang puso. Sinasama namin sa aming deklarasyon sa mga sandaling ito, mula doon sa aming espiritu na kung saan ay inimbakan mo ng lahat ng mga bagay na mula sa iyong kayamanang spiritual. Lord, we declare for the restoration, continuous restoration, O Lord God, physical strength sa buhay ng aming mga kapatid na aming pong nabanggit. Maging ang provision sa buhay ng aming kapatid na Sister Maricar, nilalagay namin sa iyong kamay. Ama, nilalagay din po namin sa iyong kamay ang bawat mga uhaw at gutom ng puso ng aking mga kapatid. Sa iyong katwiran, patuloy mo itong bigyan ng katuparan, Panginoon. Makilala ka namin ng lubos, magpakahayag ka ng lubos sa buhay namin. Maunawaan namin ng mainam kung ano yung mga bagay na ginawa mo sa aming mga puso, sa aming buhay. At hayaan mo, O Diyos, na habang kami po'y nakapaglalaan ng panahon sa pakikinig at pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy mo kaming dalhin to become established in your righteousness, Father God. Sapagkat naniniwala kami, kung meron mang pinakamasarap na maging sitwasyon habang kami naglalakbay dito sa daigdig na ito, ay walang iba kundi ang ma-establish kami sa iyong katuwiran. And as we establish in your righteousness, O Lord God, we continue to grow into our salvation. And also we enjoy our journey, Father God. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng pagkakataon through social media. Nagagamit namin ito
upang ito, Panginoon, ay maging daluyan mo ng iyong mga salita at yung aking mga kapatid na may uhaw at gutom ay matugunan ang ninanasaan ng kanilang mga puso. Maraming salamat po sa oras na ito. Hayaan mo na ikaw ang patuloy na gumawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po ng marami, O Diyos. Praise God, praise God. Salamat po sa Panginoon sa oras na ito na kung saan tayo po'y muling nagkasama-sama. I hope na meron po tayong naunawa dito po sa ating panibagong aralin na ating pong pinasimulan. Walang iba kundi patungkol sa kaisipan ni Kristo at ang karnal na kaisipan. Yan po yung ating mga tatalakayin. Asahan po ninyo na sa mga susunod na mga araw, diyan po tayo magpo-focus. Ngayong gabi ay nabigyan natin ng pansin, the carnal man and spiritual man. Salamat po sa inyong lahat na nakasama ko. Isa pong mabiyayang gabi sa inyo, sa inyong patuloy na makikinig. Sister Mai, thank you for your watching diyan sa lugar ng Bacoor. Binabati ko po kayong lahat diyan, yung ating mga kapatid diyan sa Sariwang Pastulan. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Kay na Sister Jo Ongkol, Sister Jo Isaac, and then si Sister Mai, si Brother Arthur, yung Sister Sally, Sister Maria Dalisay, yung lahat ng ating mga kapatid, Sister Tess, na nakakasama natin regularly, every time na meron tayong FB Live broadcast. Ang ating pong FB Live broadcast ay every Monday, Wednesday, and Friday. Kayo pong lahat dyan sa lugar ng Malagasang, ang aking nanay, kay na Ate Nene, and then kina Ate Laila, maging aking pinsan na si Noraline, kay Parindong, good evening po sa inyong lahat dyan. And then, maging dyan sa lugar ng Canada, salamat po sa inyo na patuloy na naglalaan ng panahon, kay Brother Oka, kay Sister Lay, Brother June, and then kay Ate Lily, maging kay Paring Dennis at sa aking batchmate na si Narciso. Salamat, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Kina Nanay Vicky muli, magandang umaga. Kina Nanay Penny, and then kina Sister Emily, magandang umaga po. Sister Aida, maging niya sa lugar ng Mindoro, ang aking mahal na kumpare, patuloy na naglalaan ng panahon. Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa lugar ng Victoria, Mindoro, at dyan sa lugar ng Gapan. Salamat po sapagkat nakasama ko kayo. Regular ko kayong nakakasama. Brother Panting, binabati ko. And then, si Brother Vice, dyan sa lugar ng Talaba. Sister Karina, binabati rin natin ng ating kapatid na Sister Lori, maging si Nanay Nila, at maging ang ating kapatid dyan sa lugar ng Las Piñas. Binabati ko po kayong lahat. So, maging aking kumparing Randy, binabati ko po kayo. Si CJ, Abo, still watching, good evening po. Lahat ng ating mga kapatid na kung saan ay nakasama natin ngayong gabi. Salamat po sa Panginoon. Bagamat maulan na gabi, maaring hindi maganda yung signal sa ibang lugar. Isa pong mapagpalang gabi sa ating lahat. I-enjoy po natin ang ating pamamahinga. Makatulog tayo ng mahimbing at may panibagong lakas sa araw ng bukas. At dyan naman po sa lugar ng Canada at sa ibang dako ng daigdig, i-enjoy nyo ang kalakasan na bigay ng Panginoon. Sister Cherry, yung aking classmate, binabati ko kayo na magandang gabi. Yung batch 86, batch 90, si Omix, good evening. Good evening po, Sister Maricar, good evening. Salamat sa ating lahat sa oras na ito. Hanggang sa susunod pong muli, tayo po'y magkasama-sama through social media. Kung meron kayong mga tanong, pwede nyo po akong i-text personally or i-message, i-PM. At isang bagay po na kung kayo'y patuloy na nakakaunawa, kindly share doon po sa ating mga mensahe upang maraming mga tao ang maabot, yung mga taong may uhaw at gutom, sapagkat naniniwala tayo na may mga tao na talagang merong hinahanap sa kanilang puso
Magamit tayo ng Panginoon upang patuloy na makapag-contribute doon sa bagay na kanilang hinahanap. Salamat sa Panginoon sa bawat isa. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod pong muli, tayo magkasama-sama sa larangan ng social media. Ito po ang inyong nakasama, Pastor Manuel Herrera. Hagiasmos po to everyone. Praise God. Praise God. Salamat po sa Panginoon. Hagiasmos.